Hello everyone! Welcome to Yolanda Kitchenomics! Napakasarap na recipe ng pananghalian po ang aking niluto today. At alam nyo ba ang mga sahog nito ay ito ang ating pasayan, bangus at konting karne ng baboy. Ayan ang ating gulay. Syempre ang upo na bagong pitas. Gagawin nating napakasarap at simpleng ulam pero napakasarap at masustansya, budget friendly. Ayan, ulam probinsya po tayo today. So, ang ating gagawin, of course, yung ating pasayan. Ayan, binili ko kayo na sa palengke. Ayan, niluto ko muna ng asin at konting paminta na walang tubig. Ayan, walang tubig ang ating pagluto nito. Nilagyan ko lang ng konting asin. Ayan. Actually, itong aking nilutuin ay hahatiin ko pa itong pansahog ko. Siyempre, kailangan ng budget minsan para at least magkasya yung ating panggastos sa buong araw. Ayan. Di ba kailangan natin minsan mag-budget sa ating ulam, mga nanay, mga mamshi. Kaya ito, ang aking technique ay niluto ko muna ng konti dito sa ating kawali. Ayan. Half kilo po itong ating pasayan. So, hahatiin ko lang po ito. Bali, 1/4 lang po ang aking gagamitin dito na pansahog dito sa ating gagawin na ulam, pananghalian. At ayan, yung bagong pitas na upo. Yan, di ba? Napakasarap nito, fresh na fresh. Alam nyo ba ang lasa ng upo pag bagong pitas? Matamis-tamis ang lasa ng gulay. Ayan, i-chop natin ng maliliit, kagaya nito. Ayan. Diba? Itong ating ulam. Ano bang ulam natin today, mga friends, mga mamshi? Ayan, ito ang aming ulam today. Si-share ko sa inyo kung paano ko niluto at napakasarap talaga. Nagustuhan itong aming family. Itong aking mga anak ay actually dami kong nakain ito talaga kanina nung itong ulam namin. Ayan. So, yan ang ating gagawin ay slice lang natin ng ganito. At ito, pagkatapos natin ma-slice lahat at may handang ating mga sangkap, syempre, igigisa na natin yung ating ulam. Sa kaunting mantika lamang, maglagay po tayo dito ng garlic. Ayan, hinati-hati ko itong maliliit, minced garlic. Yan, di ba? Yan, hanggang sa magkaroon ng amor or yung aromatic yung ating ingredients na garlic at ilagay natin ito yung kaunting pork. Yan, konti lang na pork ang nilagay ko dito kasi meron namang itong sahog na pasayan at isda. Yan. So, ating hanggang sa lumambot pa itong ating karne. Siyempre, lagyan ko ng asin, season with salt, and siyempre, paminta. Ayan. Lagyan natin ito ng paminta din para masarap yung ating ulam. Ayan. Then, isa natin yung bawang, sibuyas, kamatis. Ayan. Diba? So, lagyan natin dito sa ating ulam. Masarap yung mapulang kamatis sa ganitong ingredients natin na mapula sa ating luto sa ating upo, gulay na upo. Ayan, then of course, lagyan natin ng konting tubig. Ayan, para mapalambot pa ng kaunti yung karne. Ayan. Madali lang naman ang pag-simmer nito kasi malilit lang po yung pagkahiwa natin sa karne. Ayan, pag mapula po yung kamatis, magandang tignan yung kanyang sabaw dahil mapula-pula. Ayan, takpan natin ng kaunti hanggang sa lumambot, at least mga 5 minutes natin itong niluto kanina. Ayan, then after nating matikman ng medyo malambot na yung karne, ilagay natin dito yung syempre yung ating pre-cook na pasayan. Yan, 1/4 kilo lang po ang inilagay ko dito. Ayan. Itong ating masarap na pasayan, para ibang lasa ng upo pag mayroong pasayan. Ayan. Konti lang ilagay mo pero asin malalasahan mo yung sarap dito sa gulay. Ayan. Paglagay natin dito. Hindi nga pala ako naglagay ng tubig sa pagluto ko ng upo kasi itong ating upo ay matubig siya. So watery ang upo kaya no need na itong maglagay ng tubig. Ayan, di ba? So, kunting gisa-gisa lang sa ating ulam at meron na tayong simpleng pananghalian at masustansya pa, di ba? Budget friendly, ulam ideas. Ayan, sa mga takpan natin at hayaan nating lumambot ng kaunti yung gulay. Ayan, for a few minutes. Ayan.
Inilagay ko na rin dito po yung sahog niya, prinito na bangus. Ayan. Ayan, no, tingnan nyo, nagtutubig na. Merong konting sabaw. Kahit hindi po tayo naglagay ng sabaw dito, ay talagang may sabaw po yung ating upo. Then, takpan natin. Pag magluto kayo ng upo, mas maganda yung, ayan, naglagay rin nga po pala ako ng patis at asin. Ayan, pangpalasa. Kung nakukulangan po kayo ng alat, pwede kayong magdagdag ng asin at konting, ayan, naglagay po ako ng patis. At konting sabaw. Sabaw ng pasayan, kanina nung akin pre-cook na pasayan, nilagay ko dito yung sabaw. Ayan. Kunting mga few minutes lang. Ayan, malapit na po. Huwag pong i-overcook. O, diba? Yung ating ulam. Napakasarap at napakasimple lamang. Ulam pang probinsya, pero yan. Kontento ka talaga pag itong kinain mo, diba? Paminsan-minsan, maggulay naman tayo, hindi lang puro karne. Kasi, mas maganda pa rin makakain tayo ng gulay sa araw-araw. At lagyan ng konting sangkap ng karne at pasayan at isda. Diba? Ayan. Ito ang kinalakihan ko na ulam, kaya itong aking isang favorite na ulam na lutong bahay. Ayan. Hope nagustuhan nyo po mga mamshi. Salamat. Ayan. Kain na po tayo. Mayroon na po tayong masarap na ulam. Diba? Ayan. Konting minuto lang na pagkakulo at tikman natin. Tikman natin kung tama na po yung lasa. At ayan, dahil okay na, ayan, turn off na natin yung ating apoy. Para i-serve na natin para sa ating pamilya. I hope you like it. Ayan, kain na po tayo. Don't forget to subscribe, comment, like, and share. Thank you so much. Until next time.